Hindi nga diyan nakikita. Wag mo na nakikita.
Lord, your goodness to us. A full of hand in love of Jesus. We didn't know this is your plan in our life. Oh, how great you are. Truly, that Lord, your goodness is right after us, Lord Jesus. Oh, hallelujah. You know how much we love you, Lord. You know how much we love you. Hallelujah.
kundi para mas lumalim pa tayo of understanding God's Word. Amen? So, for the past few Sundays that I've shared God's words to us, my dear brethren, I hope na na-appreciate ninyo kung paano po yung gagawin in times of suffering, and particularly sana po nakatulong sa ating lahat. Amen? Nakatulong po ba sa ating lahat o nakagulo lang po sa buhay ninyo yung mga pinagsasabi ko? And I would like to thank our dear Pastor James Kakapsat and the rest of our leaders in TFCF. Dahil nakiusap po ako kay Pastor kasi ang schedule ko po dapat is last Sunday of this month. But because hindi successful yung first and second na ginawa sa aking ilong, so gagawin na naman sa Tuesday, Kakapsat. So please pray for me, amen? At sana maging successful na talaga siya. Kasi sabi nila, after nito, hindi ka na magdudugo ng ilong. Tarang! Pero it's a prank, Kakabsat, pero nagdugo pa rin. But anyways, masyakit siya, Kakabsat, but God is good. Amen? Because God's goodness is running after us. Amen? Anyways, ready na po ba tayo? Are we all ready? My dear brethren, amen. So, can you say to your brethren next to you, talagang nagpapasalamat ako at ikaw ang nakatabi ko ngayon. Sabihin mo yan. Ano bang English nun? I'm thankful because I sit next to you. Okay. Oh, di ba? Word by word. Okay, I have a question to each and every one of us. Why is it that in every sports events or mga maraming awarding, why is it that the third place is more happier than the second place? Bakit mas masaya yung third place kesa sa second place? Hindi nyo ba napansin? Di ba pag may mga palaro, Kakabsat, may mga games, bakit yung third place kalimitan mas masaya kesa sa second place? Okay. Maganda dahil meron akong kausap, di ba? Okay, so ganito yan, Kakabsat, sa eskwelahan na lang. Bakit yung mga pasang-awa, sabi nila, yes! Buti na lang, nakapasa pa. Mas masaya sila kesa sa salutatorian. Okay? Bakit mas masaya sila kesa sa salutatorian? Kasi yung mga pumasa, yung mga third place, mas masaya kesa sa mga second place dahil meron pong dahilan dyan psychologically, Kakabsat. And ang tawag po dyan sa psychology na yan is counterfactual thinking. O, di ba, may siyensya-siyensya tayo, hindi lang tayo Biblia, di ba? I-ano rin natin yung siyensya. Okay, so, ang tawag daw po dyan is counterfactual thinking. Now, para maintindihan po natin yan, Kakabsat, ito po yung ibig sabihin yan. Sabi ko kanina, bakit mas masaya yung third place kaysa sa second place sa mga labanan? Pwede nyo ba akong tanungin, bakit? Kasi yung third place, ang thinking niya, buti pumasok pa. Yes! Di ba, Kakabsat? Samantalang yung second place, ang thinking niya, dapat ako yung first. Di ba? So, lumalabas, Kakabsat, ang puso palang marunong magpasalamat, wala sa posisyon, kundi nasa kondisyon. Nagigets po ba? Ito ay nabibless ako dahil I believe that our lesson last Friday, that was the confirmation of our message today, Kakabsat. And yung puso na marunong magpasalamat, wala pong kinalaman kung may pera ka ba o wala. Nasa bundok ka man o nasa city, nasa syudad ka man o nasa kapatagan, ano pa, nasa kasulok-sulukan ka man, nasa kaduluduluan, nasa kadilim-diliman, nasa kabahu-bahuhan, right? Hindi na importante yon. Ang mahalaga, ano ang kondisyon ng puso mo. Amen? Amen? Tanungin mo nga yung katabi mo, sabihin mo nga, kumusta yung puso mo, bebe? Come on. So, our topic for today is about thanksgiving or thankfulness, pasasalamat. Everybody say pasasalamat. Okay, meron pong isang pag-aaral ng mga neurologists, psychiatrists, at saka mga scientists. Yung mga neurologists ay yung mga nag-aaral ng utak, di ba? So, meron po silang ginawang eksperimento, Kakabsat. May grupo po ng scientists, mga neurologists na nag-aral kung paano daw na-discover nila, Kakabsat, yung taong marunong magpasalamat ay may nangyayari sa utak ng tao. Nagigets niyo po ba? Ito po yung kanilang ginawa.
kumuha po sila ng 300 na tao na merong mental health disorders. Okay? So ito pong 300 na ito, ang ginawa ng mga neurologists at mga psychiatrists at psychologists, kakabsat, pinaghiwa-hiwalay sila. Are you still with me, kakabsat? So pinaghiwa-hiwalay, tig 100 kada batch. Okay? So meron tayong 3 batches. So pagkatapos, inilagay sila sa iba-ibang lugar, tig 100 kakabsat, na puro may depression. Okay? So ang ginawa po sa kanila is, sa loob ng 90 days, may pinagawa sa kanila na activities. Okay? Ang ginawa po na activities, yung unang 100 is, ang ginawa nila is pinagsulat nila sila araw-araw ng pasasalamat. Kahit ano-ano, halimbawa ngayong araw na to, salamat sa sunlight. Bukas ulit, salamat sa pagkain. Third day, salamat sa asawa ko. Fourth day, salamat sa katabi ko. Puro ganun na lang, pasasalamat lahat. As simple as, salamat sa tutubi, salamat sa lamok, agijay kakadjay, kakabsat. So, salamat sa tuko. Basta kahit ano na lang, pasasalamat. Yung unang 100 yun ha, kakabsat. And then, yung pangalawang 100, nagsulat din sila. Pero ang pinasulat sa kanila is puro negative everyday. So 90 days yun na, puro reklamo. Walang hiya si BBM, walang hiya si Didi Duterte. Walang hiya, puro lahat na lang. Nakakainis ang katabi ko, lagi na lang natutulog. Nakakainis kong asawa ko, puro na lang negative. Okay? Nagigets niyo po ba yung sinasabi ko, mga kapatid? Okay. Ganyan, lahat na lang ay negative. At yung pangatlong 100 kakabsat, wala silang ginawa. Okay? Hindi nagsulat. Walang ginawa. Nakatunganga lang sila. Okay? So, alam niyo po ba kung ano yung nangyari? Tanungin niyo ako ano. Yung unang 100 na nagsulat ng pasasalamat everyday for the next 90 days, wala pang 90 days gumaling sa depression. Walang gamot, walang therapy, pasasalamat lang. Okay? Yung isang 100 na walang ibang ginawa kundi magsulat ng negative, lumala ang depression. Okay? At yung walang ginawa na kahit ano, mas lalong lumala yung depression. Okay? So lumalabas, kakabsat, may nagagawa kapag marunong magpasalamat. Nagigets? Amen. Palakpakan tayo manitiya po. Okay. Alright. So, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, graduate ka na kapatid sa pagiging reklamador. Kapag mainit, may reklamo ka. Kapag malamig, may reklamo ka. Nakakainis yung katabi mo. Yung preaching, nakakainis. Ang tagal naman ng kanta, 5 beses nang inulit-ulit yung chorus, etc., etc. Puro reklamo. Nakaka-relate ang lahat? Okay. Naiinis ka na, puro ka reklamo. Kapatid, graduate ka na dyan. Amen? Amen. Amen. Sabihin mo nga sa 5 tao, graduate ka na dyan, kapatid. Come on, come on, come on, 5 tao. Alright. Okay, tignan natin sa Bible. Sabi ng Bible sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18 NIV. Kayo nga pong magbasa. Tignan nyo nga yung mga naka-highlights dyan. Babampayanin. Di ba ang sabi, give thanks in all circumstances. Okay? Give thanks in all. Okay? Give thanks in some circumstances. Give thanks in other circumstances. Anong sinabi? Give thanks in all. Pag sinabi bang all, lahat sa Tagalog? Kasama ba dyan yung mataas na gasolina? Kasama ba dyan yung mataas na upa sa bahay? Kasama ba dyan yung iniwan ka ng asawa? Kasama ba dyan yung nakakabwisit na asawa? Kasama ba dyan yung nakakasar na mga anak? Kasama ba dyan yung pastor na nakakainis paminsan-minsan? So pag sinabi ng give thanks in all, sa lahat. Amen? Bakit? For this is God's will for you. It is the will of God concerning you. Lumalabas, mga kapatid, ngayong hapon na ito, let me teach you 3 things. Ilan? 3 things. Okay.
Alam natin yung salitang, uy, magpasalamat tayo. Ang problema, anong klaseng pasasalamat? Okay? So, pag-usapan natin anong klaseng pasasalamat. So, paturo tayo ngayong hapon, paturo tayo sa mga eksperto ng thankfulness or gratefulness, paturo tayo sa Old Testament hanggang sa New Testament. Ready na po ba tayo? Paturo tayo kay Lolo Moses, kung anong ibig sabihin ng pasasalamat. Paturo rin tayo kay Tito David kung ano ang dapat na pasasalamat. And lastly, paturo tayo kay Apostol Pablo kung ano ang ibig sabihin ng pasasalamat. Okay. Hawakan mo yung kamay ng katabi mo at sabihin mo, masasaktan ka na naman. Are you ready? Kasi maraming tao marunong magpasalamat. Pero anong klase? And by the way, let me give you a heads up, kakabsat. Kasi yung tatlo na yan, si Moses, si David, and Apostol Pablo, ang thankfulness or gratefulness na yan ay progressive. Okay, so pag sinabing progressive, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas. Okay? Kasi madaling sabihin na salamat kay Lord, di ba? Pero ang tanong, anong level? Wala ata akong kausap. Okay, so madaling sabihin na nagpapasalamat ako kay Lord, pero anong level, kakabsat? Ready? Tanungin natin si Moses. Kilala niyo ba si Lolo Moses? Di ba siya yung gumawa ng arko? Pastor may nag-amen. Okay, si Lolo Moses, kakabsat. Hindi siya yung gumawa ng arko. Okay, so tignan natin, ninuwa pinagaramid ti daong, kakabsat. Okay, so tignan natin kung ano ang thankfulness according to Moses. Okay, itong thankfulness ni Moses, kakabsat, ito yung pinakamababang level. Okay, so bakit? Tanungin nyo nga ako, bakit? Kasi ikaw ay nagpapasalamat for the. Okay? You are thankful for the. Nagigets? Maraming ganyan, kakabsat. Nagpapasalamat ako kay Lord for the blessings. Salamat kay Lord for the healing. Salamat kay Lord for the visa. Lahat ay for the. Nagigets, kakabsat. By the way, yan yung pinakamababang level ng pasasalamat. Okay? Okay? Tanungin nyo na naman ako ulit, bakit? Papaano kung wala yung for the? Papaano kung hindi ka gumaling? Laman, yung cancer mo na stage 1, naging stage 9.7. Laman, papaano kung hindi naligtas yung asawa mo? Papaano nagpe-pray ka tapos na aksidente ka? Wala yung for the. Magpapasalamat ka pa rin ba? Gets? Maraming mga tao, dito lang ang level ng kanilang pasasalamat for the. Pakiktaan ko kayo ng verse ha, kakabsat. Deuteronomy chapter 8, verses 7 to 18. Mahaba to pero susulitin natin, kakabsat. Okay. Basahin natin verse 7. For the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills. Listen, kakabsat, ito po ay sabi ng Panginoon sa mga Israel, at ito rin, kakabsat, ay sinasabi ng Lord sa atin. So, I believe that this is the message of the Lord, kakabsat. For the next 3 years ng TFCF will be years of exciting years for us. Amen? Amen. So, yan. The Lord is going to bring you the land. Yan. The Lord is going to bring you the land na magugulat na lang tayo, kakabsat. Dati, not enough yung supply natin, pero itong susunod na mga 3 taon, kakabsat, more than enough yung supply ng Diyos sa atin. Amen? Amen? Taas ng kamay ng mga naniniwala. Okay, amen. More than enough ang ibibigay ng Diyos sa atin. Yung mga hindi naniniwala, bahala ka maghirap. Okay? Okay. Sabi niya, verse 7, for the Lord your God is bringing you into a good land, a land of brooks of water, of fountains and springs that flow out of valleys and hills. Verse 8, a land of wheat and barley, of vines and fig trees and pomegranates. Everybody say pomegranates. Hindi nyo ba napansin, kakabsat, tuwing ang pag-uusapan ay blessing, may laging prutas na hindi nawawala.
pomegranate, kakabsat. So natatandaan niyo po ba sa Bible, nung nag-spice yung 12 na tribe sa Promised Land, di ba nakakita sila ng mga higante, yung mga prutas nila din, mga higante rin, malalaki din, kakabsat. Pero laging binabanggit yung pomegranates. Tanungin niyo ako, bakit? Kasi, ang pomegranates, kakabsat, in the Bible is the symbol of promise. Okay? God's promise. So, pag nagbasa po tayo ng Bible, kakabsat, di ba may mga high priest pumapasok sa Holy of Holies? Yan. So, sabi ng Bible, ang high priest, meron pong nakalagay sa paa niya na bell, okay? Number 2 is sa laylayan ng kanyang damit or robe ay may nakalagay na isang bell, and number 2 is, i-explain ko muna, bakit po yung bell, okay? Kasi pag pumasok siya sa Holy of Holies, kakabsat, naglalakad siya, tumutunog yung bell, ting, 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 numagnakat aguni ajebel. Okay, so pag yan hindi na tumunog, ibig sabihin, pinatay na siya, okay, natayan, pinatay ni Apple or ni God. Okay, so ang gagawin ng mga tao is hahatakin siya palabas ng Holy of Holies, kasi po bawal pumasok ng Holy of Holies ng kung sino-sino lang, high priest lang, kakabsat. Pero nakalimutan nyo ba, kakabsat, na pwede rin nyo rin basahin sa Book of Leviticus, kakabsat, hindi lang po bell ang nakalagay sa laylayan ng kanyang robe. Meron ding isang symbol, pomegranate, kakabsat. Bakit? Kasi yung bell is the symbol of the presence of God, yung isa naman is the symbol of the promise of God. Nakukuha, kakabsat? So anong ibig sabihin nun? Kapag may presence of God, merong promise of God. Nagigets, kakabsat? Kaya pag nandyan ang presence ng Diyos, may blessings ang Diyos. Amen? Come on, amen. Kaya mawala na ang lahat, kakabsat, wag lang ang presence of God. Amen? Kaya pala sabi ni Moses, Panginoon, pag hindi mo kami sasamahan, wag na kaming papasok sa promised land. Because we cannot go to the promised land without your presence. Mga kapatid, wala akong pakialam kung yumaman ka. Pag wala ang presence ng Diyos, walang kwenta ang yaman mo. Wala akong pakialam kung maging successful ka. Pag wala ang presence ng Diyos, walang kwenta. Amen. Kahit magkaroon tayo ng maraming instrumento dito, may mga ilaw, may mga usok-usok pa dyan. Pag wala ang presence ng Lord, walang kwenta lahat dyan. Religiosity lahat yan, kakabsat. So, wag po nating ipagpapalit yung presence ni God. Amen? Tuloy natin, verse 9, kakabsat. A land in which you will eat bread without scarcity, in which you will lack nothing. A land whose stones are iron and out of whose hills you can dig copper. Sabi niya sa verse 10, and you shall eat and be full, and you shall bless the Lord your God for and you shall bless the Lord your God for the good land He has given you. Sabi niya, pag pumasok kayo dyan, may promise. I-bless niyo si Lord. Why, kakabsat? For the. Okay? Yan ang unang level ng pasasalamat, for the. Ang problema ko kay for the, papaano pag nawala nga si for the? Kakabsat, naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Andyan pa po ba kayo, kakabsat? So sabi niya, you shall bless the Lord your God for the land He has given you. Verse 11, meron siyang warning, kakabsat, take care, sabi ng ganon, kakabsat, lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments and His rules and His statutes, which I command you today. Na ano daw, kakabsat, mag-ingat daw tayo, na baka pag yumaman ka daw, makalimutan mo na ang Diyos. Mag-ingat daw tayo, na baka kapag pinagpala ka na niya, makalimutan mo ang Diyos. Mag-ingat daw kung kailan ka nag-asawa, tsaka ka hindi na naglingkod. Mag-ingat daw, kakabsat, kapag, di ba? Okay, so, samantalang nung mga kabataan natin, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Pero nung nag-asawa na, hindi na naglingkod. Lalo pa nung nagkaanak. Pakisabi mo nga sa katabi mo, sabi ko sa iyo, ikaw na naman ang pag-uusapan. Nagigets ba ninyo? Sabi ng Panginoon, mag-ingat ka, baka makalimutan mo. Okay? Kakabsat, mag-ingat tayo dahil baka isang araw lumaki ang simbahan natin, makalimutan natin kung saan tayo nagmula. Mag-ingat tayo mga kapatid ha. Ano pang sabi niya? Verse 12.
Lest when you have eaten and are full and have built good houses and live in them, and when your herds and flocks multiply and your silver and gold is multiplied, and all that you have is multiplied, kapag dumami daw yung kotse mo may libreng payong, tas bumili ka ng payong, may libreng kotse, kasi JT kahit nangasawan, di ba, kakabsa? Pag dumami na raw yung bahay mo, marami ka ng rest house, marami ka ng motor, marami ka ng cellphone. Mga kapatid, anong sabi niya sa verse 14? Then your heart be lifted up, and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Anong sinasabi? Baka pray tayo ng blessing, gustong-gusto natin ng blessing, at pag dumating, kakalimutan mo naman siya, kakabsat. Wala akong kausap. Amen. So, sino rito, okay, naniniwala na yayaman tayo, taas ang kamay. Amen. Amen. Lord, yung mga nagtaas ng kamay, payamanin mo. Yung ayaw, payaan mo maghirap. Okay. Okay, nagtaas tayo lahat. Okay. Amen. Tignan ninyo sabi ni God, kakabsat, baka daw makalimutan nyo kung sakaling yumaman ka. Pag pinagpala ka, pag naging maayos ka, sabi niya, verse 17, beware, lest you say in your heart, my power and the might of my hand have gotten me this wealth. Baka daw bigla mong maisip na dahil magaling ako, kaya ako yumaman. Madiskarte ako nakahukay ako ng ginto. Kakabsat, baka daw bigla mong maisip. Anong sabi niya? Baka maisip mo yan. Verse 18, you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth, that He may confirm His covenant that He swore to your fathers, as it is this day. Huwag mong kakalimutan, kaya ka umangat ng dahil sa Diyos. Amen? Kaya lumaki ang church ng dahil sa Diyos. Amen? Kaya ka may motor ngayon ng dahil sa Diyos. Amen? Kaya ka may sasakyan ng dahil sa Diyos. Kaya ka may support ngayon ng dahil sa Diyos. Kaya nakagraduate yung anak mo ng dahil sa Diyos. Hindi yan dahil magaling ka. Dahil yan sa Diyos. Amen? Ang tawag dyan, thankful for the. Okay? Yan yung unang level. Amen? Tuwang-tuwa tayo pag may ganyan, di ba? What am I trying to say, mga kapatid? Masarap magpasalamat kay Lord for the. Nagigets? Nagigets, kakabsat? Okay. We praise the Lord for the husband. We praise the Lord for the wife, for the church, for the blessing. Pero ito kakabsat, pwede bang iangat natin yung pasasalamat? Sabi ko nga kanina, ang problema ko is paano pag nawala yung for the. Okay? Tanungin natin si Tito David, pangalawang level, kakabsat. So, si King David nagturo ng pasasalamat, hindi for the. Tanungin niyo ako kung ano. Okay. Nagpapasalamat siya, he is thankful even though. Okay? Kung kay Moses, salamat para sa, ito naman, salamat kahit na. Nagigets, kakabsat? Wala ata akong kausap, kakabsat, okay? Dito, nagpapasalamat pero hindi dumating ang sagot. Nagpapasalamat kahit na hindi gumaling sa sakit. Nagpapasalamat kahit na may problema pa rin. Ibang level to, kakabsat. Bakit? Maturity to, kakabsat. Kasi maraming tao nagpapasalamat kay Lord pag may dumating. Paano kung wala? Paano kung nawala? Paano kung hindi dumating yung sagot sa panalangin? Paano kung ang sagot ng Diyos ay no? Magpapasalamat ka pa rin ba? Tingnan natin kung ano yung sabi ng Bible, Psalm 23, King James Version, kakabsat. The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside the still waters. He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Pagdating sa verse 4, kakabsat, ito yung pinakagusto ko. Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for Thou art with me. Thy rod and Thy staff, they comfort me.
Sabi ni David, pupurihin ko ang Panginoon. He is my shepherd. Pero even though maglakad sa lilim ng kamatayan, kahit pa sa maglakad sa kapahamakan, kakabsat, I will fear no evil, for you are with me. Alam niyo ba kung saan natin makukuha yung comfort and stuff ni Lord? Sa hill of the valley of the shadow of death, kakabsat. Okay? May isang pag-aaral ng mga archaeologists, kakabsat. Ito palang valleys of the shadows of death is a literal valley of the shadows of death. Alam niyo ba kung bakit, kakabsat? Kasi nung unang panahon sa Israel, merong isang valley na ang tawag ay valleys of the shadows of death. Meron namang isa, plain road, kakabsat. So, ang problema, yung papunta doon sa kabila, kung gusto mo ng mas madali, doon ka sa Valley of the Shadows of Death. Shortcut kakabsat. Pero kung gusto mo naman ng matagal, doon ka sa plain road at atidog, kakabsat. So, ang pinipili daw ng mga shepherds doon is sa plain road, kakabsat. Pero ang problema, sobrang tagal bago ka makarating sa kabilang ibayo. Okay? Sa Valley of the Shadows of Death, mas mabilis kang makakarating. Kaya lang may problema, kakabsat. Tanungin niyo ako ano? Maraming pirates, maraming tulisan, maraming mga hills, maraming mga mountains, pero yun ang pinakamabilis na makakarating ka. And alam nyo, that is a picture, kakabsat. Alam nyo, padadaanin tayo ni Lord sa maraming problema kasi gusto ng Diyos na makarating ka agad sa promised land na binigay niya sa'yo. Amen? Pero tignan nyo ang sabi niya, verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me, your rod and your staff, they comfort me. And wag nyong tatapusin ang verse doon, kakabsat, meron pang verse 5 yan. Sabi, you prepare a table before me in the presence of my enemies. Diyos ko naman, Lord, nagbigay ka ng blessing, may kasama pang kaaway. Sino rito gusto niyo kasama pa yung blessing, yung kaaway ninyo? Blessing pala, kakabsat. Pakisabi mo nga sa katabi mo, alam mo, blessing ka sa akin. Kaaway niyo pala. Sabi niya, verse 5. Verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. Alam niyo bakit sabi ni David, you prepare a table for me? Pag sinabi kasing table, it is a banquet, okay? Blessing yan, kakabsat, in the presence of my enemies. But may kasama pang enemies, kakabsat. Tanungin niyo ako, bakit? Come on! Kasi si Lord iaangat ka. Si Lord pagpapalain ka, payayamanin ka, ipropromote ka. Pero ito, bakit? Ipapakita niya yan sa lahat ng kaaway mo. Pag sinabing iba, ang may Diyos, iba ang may Diyos. Amen? Pagpapalain tayo ni Lord, kakabsat. Amen. Hallelujah. Iba ang may Jesus. Amen? Kung sila yumaman ng walang Diyos, ikaw ay pagpapalain ng dahil sa Diyos. Amen? Bakit? Dahil iba ang may Diyos. Amen? Tignan natin yung susunod na verse. You anoint my head with oil, my cup runs over. Nagpe-pray tayo ng anointing tsaka overflow, hindi nyo makikita yan sa for the. Okay? Makikita nyo yan sa even though. Okay? Tayo minsan gusto natin ng anointing for the. Wala doon ang anointing, wala doon yung overflow. Nandoon sa even though, kakabsat. Ang tanong ko sa inyo, nakarating ka na ba dyan? Kaya mo na ba yan? Lord, sabi mo magkakaanak ako, pero bakit hanggang ngayon wala pa? 11 years na, Lord. Pero even though matagal, I will still love you and serve you. Amen! Amen! Ano ang tawag doon? Thankful even though. Amen? Nagigets? Nakukuha natin lahat. Okay, nagkakaintindihan tayo. Marami sa ating mga Kristiyano, pag hindi sinagot ng Diyos ang prayers, nagtatampo sa Diyos. Okay? Nagbabackslide, umaalis ng simbahan, unang level pa lang nga, hindi ka na makapasa. Ipasa mo, iangat mo, kabsat. Darating ang time, yung prayers mo, baka hindi sasagot ang Diyos. But even if
Even though hindi sumagot ang Diyos, the Lord gives and takes away, kakabsat. But even if God will take it away, we will still say, blessed be the name of the Lord my God. Amen. May pera, magpapasalamat. Nawalan ng pera, magpapasalamat. May asawa, magpapasalamat. Hiniwalayan ng asawa, magpapasalamat. Amen. Bakit? Kahit anong nangyari, even though we will praise the Lord. Amen. Hallelujah. And lastly, ito po yung pinakamataas. And I pray in Jesus' name na makarating tayo lahat dito. Kung ang thankful for the, yan yung unang level. Ang pangalawang level is thankful even though. Tanungin natin, damdaman, tanungin natin ang pinakamataas sa level ng pasasalamat. Through Apostle Paul. Okay? Pero bago yon, bigyan ko muna kayo ng isang quotation. Tandaan nyo to. Don't just praise God for the pain, but praise Him for what the pain is producing. Huwag mo lang pasalamatan ang Diyos ng dahil sa pain. Pasalamatan mo ang Diyos kung ano ang nangyayari habang ikaw ay nasa pain. Okay? I believe tayo dito may mga pinagdadaanan tayo. Tatlo lang naman ang klase ng tao sa mundo. May pinagdadaanan, may pagdadaanan. Amen? Hindi ko alam kung nasaan ka doon. Kung sinasabi mo ngayon, Pastora, wala akong pinagdadaanan. Eh di sana all. Hintay. Baka mga alas 12 may pagdadaanan ka na. Di ba, Tita Carol? Nagigets niyo, kakalsan? Lahat tayo rito may pinagdadaanan, at may pagdadaanan in the future. Pero don't just praise God for the pain. Praise Him for what the pain is producing. Tignan ninyo yung katabi ninyo, kakabsat. Mas matured siya ngayon. Sa dami ng pagsubok, mas wise siya ngayon. Sa dami ng pinagdadaanan, tignan niyo ako. Magka-33 years old lang ako, but I look like 50 years old na dahil sa sobrang mature na. Ang dami ng pinagdadaanan. Pero mas stronger tayo sa dami ng trials and temptations na dumarating na pagtatagumpayan natin. Amen? Amen. Kaya wag tayong magpipray, Panginoon, tanggalin mo ang problema. Wag nating pagpipray yan. Alam niyo yung pinagpipray ko? Alam niyo, kasi yung problema nagpapamature sa atin. Siya yung nagpapatibay sa akin. Hawakan mo yung katabi mo at pakisabi mo sa kapatid mo, kapatid, pinagpipray kita. Na dumami ang problema mo. Kasi mas maraming problema, mas maraming blessings. Okay? Mas maraming problema, mas maraming maturity. Mas maraming problema, mas madaming himala ang Diyos. Amen? Kaya wag kayong mag-pray na, Lord, tanggalin mo yung problema. Hindi. Lord, bring it on. Bring it on, Lord. Amen. Dapat ganyan tayo. Amen? Bakit? Because kahit maraming problema, I will be thankful even though. Are you learning, kakabsat? Pangatlo, pinakamataas, I pray na makarating tayo lahat dito. Lagi ko itong pinagpipray na sana makarating ako dito. Minsan nakarating, minsan hindi. Mas marami yung hindi, kakabsat. Pero pangatlo, let's ask Apostle Paul. Ano ulit yung una? Thankful. Salamat para sa, ano yung pangalawa? Thankful even though. Salamat kahit na. Kay Apostle Paul, ang turo niya ay ganito. Thankful because of. Yung una is salamat para sa. Pangalawa, salamat kahit na. Ito naman, salamat Panginoon ng dahil sa. Okay? Parang ganito, Lord, salamat nang dahil sa hiniwalayan ako ng asawa ko, naging mas matibay ako. Kaya mo ba yon? Okay? Lord, salamat nang dahil sa cancer na to, lalo akong napalapit sa'yo. Kakaibang level yun, kakabsat. Amen. Wala ata akong kausap. Madaling magpasalamat sa Lord. Salamat dahil gumaling ako, Lord. Eto hindi. Lord, salamat kahit hindi ako gumaling.
Lord, salamat na na-abuse ako. Yun pala, gagamitin mo akong tumulong sa mga na-abuse din. Nagigets nyo, kakabsat? Ibang level yon. Ito, kapatid, kahit na ikaw ay merong problem, nagpapasalamat ka pa din. Ganito ipapakita ko sa atin yung verse, kakabsat. Sabi ni Paul, thankful because of Philippians chapter 1, kakabsat, verses 15 to 18. Bakit ako lumayo? Kasi meron akong in illustration. Okay, so, itong Philippians, kakabsat, sinulat po ito ni Apostle Paul, ang book of Philippians, nung siya po ay nakulong. Sabi niya sa verse 15, it is true, sabi niya, that some preach Christ out of envy and rivalry, but others out of goodwill. Bigyan ko muna kayo ng backstory, context, kakabsat. So, nakulong po si Apostle Paul dahil siya po ay nagpipreach ng gospel. Okay? Etong sabi sa verse 16, kakabsat, the latter though so out of love, knowing that I am put here for the defense of the gospel. Sabi niya, meron daw mga nagpipreach out of wrong motive at may nagpipreach naman out of love. Nagigets, kakabsat? Tapos sa verse 17, sabi niya, the former preach Christ out of selfish ambition. Kayo nga pong magbasa, kakabsat. Verse 17. Alright. Para maintindihan niyo po ang verse na ito, ganito po yun, kakabsat. Pastor, pwede ko po ba kayong anyayahan dito? Honey, may kamantoy, manong albaken, lakay iti kayo. Okay, so, ang backstory po niyan, kakabsat, sumango kayo dyan, manong. Ang backstory po niyan, kakabsat, is may nagpipreach daw po na wrong motive. Example sila, okay? Ito po si Apostle Paul, example lang, Pastor, Apostle Paul, kakabsat. Si Apostle Paul ay nakulong, kakabsat, at kulungan ni Paul, okay? Nang dahil sa nagpipreach ng gospel. Ang context po ng Philippians chapter 1, pakinggan niyo pong mabuti, ang ginawa, inakusahan si Apostle Paul dahil nagpipreach ng gospel, sinishare niya si Christ. Ang ginawa, para mas madiin pa si Apostle Paul, ito yung mga nagpakulong sa kanya. At ang ginawa, nag-preach din ng gospel. Bakit? Para pag tinanong sila, bakit kayo nagpipreach? Ang ituturo, ang mastermind namin ay si Paul. Nagigets, kakabsat? Nag-preach sila ng gospel with wrong motives para idiin si Apostle Paul. Nagigets? Pag tinanong sila, bakit nyo ginagawa yan? Ang sasabihin nila, inutusan kami ni Apostle Paul. Okay? Si Apostle Paul naman, lalaki at dadami yung kanyang kaso. Nagigets ang istorya? Okay, so pwede na kayong umupo, kakabsat. Thank you. Thank you, Pastor. Yun lang naman, para maintindihan natin. So, may mga nagpipreach daw ng gospel na wrong motive para madiin si Apostle Paul. Tignan ninyo ang sabi ni Apostle Paul, kakabsat. Grabe tong maturity ng taong to, mga kapatid. Sana marating natin to. Verse 18, but what does it matter? The important thing, look at this, kakabsat, is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. Sabi niya, hindi na mahalaga sa akin kung mali pa ang motibo nila. Ang mahalaga sa akin, Christ is preached. Sabi niya, kahit mali pa ang motibo, kahit kung na-preach si Kristo, okay na yan. Pero hindi pa tapos yung verse, kakabsat. Sabi niya, what does it matter? The important thing is that in every way, whether from false motives or true, Christ is preached. Look at the next verse, kakabsat. And because of this, I rejoice. Grabe yun ha, kakabsat. Si Apostol Pablo, kakabsat, hindi insecure sa kanyang ministry. Anong sabi ni Apostol Paul? Sa akin, hindi na mahalaga as long as Christ is preached. And because of this, I rejoice. Do you understand what I'm saying, kakabsat? Amen? So, di ba grabe yung maturity na yan? Kaya, ako mga kapatid, wala akong pakialam kung Baptist ka, kung Methodist ka. Wala akong pakialam kung ikaw ay pumapalakpak o hindi. Alam niyo, sa totoo lang, magkakaiba lang naman tayo ng practice.
Pero sa totoo lang, iisa lang naman ang Diyos na pinaglilingkuran natin, di ba? Pero alam nyo, now naiintindihan ko na si Apostle Paul Kakabsat. Hindi na mahalaga kung meron kayong pinupuntahan na ibang church. It doesn't matter to me, Kakabsat. Ang mahalaga sa akin, sabi ni Apostle Paul, Christ is preached. Amen? And because of this, I rejoice. Amen? So, God bless us all, Kakabsat, and thank you. Agtuloy tayong agserbi kini Apo. Amen. May I ask our dear Pastor James to close us in prayer and give us the benediction. Thank you. Thank you, Pastor. God bless. Amen. Thank you, Ate Joy. Yeah, wala na. Thank you, Ate Joy. Ano ngayon? Magpasalamat tayo dahil sa totoo lang, wala tayong planong umatin ngayon, ano? Pero nandito tayo. The message is very, I cannot describe. But let me be honest. Kung minsan, totoo talagang parang number one lang. Ang motivation natin palagi ay let's create a heart of yung pusong nagpapasalamat, ganun lang. Magbilang tayo, salamat sa asawa, salamat sa health, lahat. Pero tignan nyo, pang-una lang pala yun, ano? Salamat, Sister Joy. Amen? Hallelujah. I praise the Lord. I praise the Lord. Ewan ko, pero yung dating sa akin nito, parang kung minsan ang bilis nating mag-pray dahil nag 1, 2, 3 hanggang 18 lang yung pwede nating ipasalamat. Nakalimutan natin yung mga negative na sila pala ang tamang-tama yung unang message niya no, na let's ibilang natin, we will count it all joy. Parang yehey, problema na naman. Parang ganon. Nagtataka ako noon, pero ngayon nasasagot, di ba? The word of God is, they are interconnected. Salamat sa wisdom, Sister Joy. We are so blessed to have you in this fellowship. Amen? So ngayon naiba na yung pananaw ko sa buhay ano? Pwede pala 'yon. Salamat sa mga pwedeng magbilang sa negative. Salamat Lord sa pinagdadaanan ganito. Yeah. Though I walk. Ang ganda yung panghuli it doesn't matter ano man ang mangyayari. Ready siyang mag-rejoice. Kung minsan gusto nating angkinin, hindi tayo masaya dahil tayo yung nag-umpisa doon sa project at kung ano. Gusto natin mailagay yung pangalan natin doon sa project at kung ano diyan. Thank you, Sister Joy. Amen. My heart is, I don't know, I cannot describe, but it's really a challenge. Ano yung dating sa atin. Okay? So, nangyayari yan. Let's be honest, no? Parang ang sarap magpuri dahil na-promote ka. Ang sarap magpuri. Punta tayo sa church dahil na-increase yung sweldo ni daddy nyo. Diba? Pero nung panahon hindi siya sumweldo, hindi kayo nagpasalamat. Pero ngayon, di ba ang liwaliwanag? So let's create yung atmosphere ng punong-puno ng pasasalamat. I challenge everyone, doon pa lang sa tayo, Lunes pa lang, Martes pa lang, wala pang Linggo, wala pang Sabado. Mag-umpisa na tayo magpasalamat. Lord, salamat sa darating na Linggo. Kahit sinong tatayo, kahit sinong magpakanta. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Let's all be, tatayo tayong lahat at tayo magpasalamat sa Lord. Let's bow down our head. Subukan nga natin magpasalamat in your own thinking, silently. Punta nga tayo doon sa negative. Lord, yeah.
Salamat sa mga pain. Salamat sa mga pinagdadaanan. Salamat kung minsan hindi ka sumasagot. Salamat kung minsan parang walang liwanag. Salamat kung minsan parang quiet ka, parang napakalayo mo. Thank you, Lord, for the blessing of life. Thank you, Lord, for the overflowing blessings of life. We always compare ourselves. Mahina kami, hindi kami skilled, lahat. But salamat, Lord, of who we are. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the message today. Thank you for the life of Sister Joy. Can we just raise our hand towards Sister Joy? Don't you know that Sister Joy she's been through with many physical, I can say, affliction in the name of Jesus. But we cannot see her, basta relax lang siya. Pero marami siyang pinagdadaanan. Lord, we thank you for the life of Sister Joy. Me and the whole church, nagkakaisa para magpasalamat sa kanyang buhay. Salamat sa karunungan, pinagkaloob mo sa kanya para kami magkaroon ng biyaya. Lord, tinataas namin ang kanyang upcoming mga medical treatment, kung ano man yon, sa kanyang ilong, sa kanyang health. Hindi siya nakakatulog. Siguro maraming mga bagay-bagay na nagbibigay sa kanya ng reasons, factors. Dinadalangin namin, dinideklara namin, Lord, ang kapayapaan ng nanggagaling sa iyo. Maging lahat kami, Panginoon, ang aming mga parte ng buhay, ay parte ng pamilya namin sa Pilipinas, maging dito, Lord, dinideklara namin, magpasalamat kami. Thank you, O Lord. Not only for the blessing, Lord. Thank you, Lord, sa lahat ng mga bagay-bagay, mga all circumstances. Na-challenge kami, napataas yung spiritual na kalagayan namin, Panginoon, lahat-lahat, Lord. We bless your name for that. Oh, hallelujah, hallelujah. Continue, Lord, to speak. Continue to open our heart. Continue to open our spiritual understanding, spiritual eyes, that we may be able, Lord, to see the direction of our life, of our church. Heavenly Father, we come before you, Lord, asking for your wisdom to every area of our lives. Lord, guide our thoughts, our decisions, and our actions, Lord. Lord, I pray that when we are unsure of anything, show us the right path. Lord, in our lives, when we feel confused, I pray that please bring clarity and understanding. I also pray, Lord, that help us not to lean on our strength and on our own understanding, but to trust in your decisions and in your wisdom. I pray, Lord, today that fill everyone with insight, discernment, and sound judgment. Let your wisdom lead us into, Lord, the right opportunities and
away from wrong choices. I will declare today that we are blessed. We are special. We are skilled. Hallelujah. I declare that everyone, we are guided. We are directed. We are not lost and established of your wisdom. Thank you, Lord, for healing me always. In Jesus' name, in Jesus' name. May the Lord of the Father, in the grace of our Lord Jesus Christ, and the ministry and the presence of the Holy Spirit may continue to reside and work into our lives, not just today, but forever and ever and ever and amen. Shall we all declare together, surely, surely goodness and mercy shall follow all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. Magandang araw sa ating lahat. Magandang happy Sunday, everyone. We love you. We love you. See you next Sunday. God bless.